Ay, what's up sa inyo mga katropa? It's me, Ben, back it up again with another episode ng Thoughts ni Ben. Welcome back dito sa Thoughts ni Ben, first ever episode ng Thoughts ni Ben ngayon 2024. And it's gonna be hype thing, no? Kasi marami na din tayong mga plano para sa Thoughts ni Ben. At hindi na sa Thoughts ni Ben, sa channel din natin. Kung napanood nyo yung previous vlog, okay? Kung napanood nyo yung previous vlog, hindi ko alam kung nasabi ko ba doon. Yung sunod na episode natin is Thoughts ni Ben, na kung saan doon nyo malalaman yung story behind dun sa kanta kong Bituin. At ito na ngayon, no, mga katropa. So, it's kwentuhan lang, tamang kwentuhan lang, at a telling story. Parang storytelling na naman tayo, mga idol, no? Ano nga ba? Ang storya sa likod ng kantang Bituin. Okay. So, without further ado, let's freaking start this Thoughts ni Ben episode. Alam niyo naman ang kasabihan. Kung saan, puro man kalokohan, pero meron kayong matutunan. Intro, pasok! Loyal ka dun sa partner mo is hindi mo na kailangan mag-cheat. Kung talagang Vlogmas Season 4, X Thoughts ni Ben. Pandemic, way back 2020. Naramdaman ko na yun. Kahit nga, ano, so, first things first, before ko sabihin sa inyo yung storya sa likod ng kantang Bituin, is sasabihin ko muna sa inyo kung bakit ko nahiligang gumawa ng kanta. Even though, so wala akong talentong umawit talaga, or wala talaga akong talentong sumulat ng kanta. Pero may talento akong sumulat ng tula, which is yung spoken word poetry, or malayang taludturan na tula. Okay? So, dun sa part na yon, sa parting yun, okay? Sa part na yun, parang kasing sabi ko, gusto kong gumawa ng tula. Ayun talaga yung story. Kung paano ko nabuo yung Bituin na kanta ko. Nag-isip muna pa ako ng inspirasyon sa tula. And sabi ko, lahat naman ng sinusulat ng tula is meron siyang story sa likod nun. At ano nga ba yung storya sa likod ng kanta natin Bituin? So, syempre, first things first na. Yun lang. Trippings ko lang talaga yung pagsusulat ng kanta na yun. Pero, since, nung napakinggan ko yung full recordings niya, yung full song niya, nung kinanta ko na yung full song niya, is parang, napasabi ako na, sheesh! Ang ganda, marami siguro makakagusto dito sa kantang to, or parang maraming makaka-relate. Kasi yun naman talaga yung target ko sa kanta na gusto kong gawin, or sulatin, or i-release. Actually, kahit trippings ko lang yun, nagkaroon pa rin ako ng confidence na i-release ko. Kasi sabi ko, parang maraming makaka-relate dun sa kantang yun. So, ang storya sa likod ng kantang yun is gonna be way back 2023 last year. Okay? So, tatanungin nyo kasi maraming nagtatanong, lalo na yung bata sa sa Omi TV na nakausap ko kamakailan lang. Sorry, wala akong recordings noon, pero legit to. Nakausap ko yung bata sa Omi na nagulat din ako kasi marami na din pala nakakakilala sa akin outside the world ng pagiging content creator or influencer. Na marami na pala talaga nakakakilala sa akin bilang Kuya Eben, gano'n. Alam niyo, nung pagka-swipe ko sa Omi TV, bigla siyang lumabas, yung dalawang bata na yun. Ang sabi nung isang batang lalaki, "Oy, si Kuya Eben, oh! Idol kita, Kuya Eben, ganyan." Kasi ito yung, di ba kayo yung may jowang TikToker, gano'n, sabi ko. Sabi ko, ako yun. Kapag ako, humble, no. Tapos tinanong nung bata kung ano na nangyari. Hindi ko na kwento sa kanya kasi sabi ko, Toy, sana maintindihan mo. Privacy na lang, siguro kung ikikwento ko man, abangan mo na lang sa channel ko. Nag-plug din ako sa Omi TV. Sabi ko, kung ikikwento ko man, abangan mo na lang sa channel ko kasi ikikwento ko rin naman yan pagdating ng araw kung ano talaga nangyari, no? So, way back 2023, September ata yun, na nagtigil kami sa pag-uusap ni Lila. Okay? Pwede ko na i-drop yung name niya kasi na-featured doon na naman dito sa channel natin. So, kung napanood niyo yung video na yun, which is eto, yung Vlogmas episode 2 ata yun or 1, hindi ko sure.
Pero eto siya, yan. Kung napanood nyo yan, kilala nyo na si Lila. Actually, oo. For me kasi, she's the right person, but in the wrong timing. Bakit? That time kasi, I was battling with depression. No. For exactly 4 years na din. Pero ngayon, all good sa tayo. All good in the hood na ako. So, yun. Then, someone came back into my life na akala ko pwede nang maayos. Okay? Akala ko, yung percentage ng pwede nang maayos na yun is sobrang taas na. Na kung nakwento ko naman sa inyo, yung dahilan ko sa pagiging chef ko, is ayun yun. Yung bumalik na yun. Ayun yung dahilan. Okay? Tapos, akala ko nga, yun, pwede na ayusin, ganyan, kasi naniniwala talaga ako sa kasabihan na kung ano talaga yung gusto mo, ayun yung piliin. Eh, ang gusto ko, bumalik lahat. Okay? Bumalik lahat sa normal. Or parang yung mga nakasama ko before, yung parang ang taas ng tanaw na tanaw. Ano na, is bumalik lahat. Ayun talaga yung gusto ko. Pinili ko. So, that's a mistake. Inaamin ko, mali ako doon. Bakit? Kasi si Lila, always been there since day one. Simula nung nagkakilala kami at nagkausap kami, na naging best friends kami, tapos nag-turns into lovers, MU, or what else. Nandun na siya. Simula day one, nakasuporta siya sa akin, sa mga gusto ko, sa mga bagay na gusto kong gawin, sa mga bagay na ginagawa ko. Nakasuporta siya, pati sa pangarap ko. Nakasuporta talaga siya, like full support hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung suporta niya. Ayun na nga yung nangyari. Pinili ko yung bumalik na yon, pero walang nangyari. Nung pinili ko yon, ang nangyari kasi doon, parang yung all of the efforts and time, assurance, and right treatment na binigay ko sa kanya is hindi niya nasuklian. Doon ko na-realize na love na pwede ka naman magmahal with no expectations. Para hindi ka masaktan, para hindi ka mawalan sa wala, di ba? Para may matira pa rin para sa sarili mo. Kasi ako, binigay ko lahat ulit doon. At eto ako, single, wala mahanap na matino, at this is life. The love is not for me talaga. Pero, when the right time comes, siguro, love is for me. Mag-wait na lang ako for the right time kasi gusto ko rin naman na magawa yung mga gusto ko. Gusto ko malaya ako magagawa yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Kaya sabi ko, mas okay na din yung ganito na wala akong karelasyon or something para medyo luwag tayo sa time. Kasi ako talaga yung tipo na lalaki na all of the free time na meron ako is ibibigay ko talaga doon sa partner. Okay? Including kahit mawala ako sa focus dito sa pagiging influencer ko. Ayun, ganun ako. Okay, lahat ng free time ko sa kanya. Ganun ako. Like, sobrang proper ng assurance ko. At sobrang right ng treatment ko. Pero may red flag pa rin ako. Walking red flag ako, pre. Hindi yan, lahat naman ng tao may red flag. So, yun yung story, behind that story. So, ayun na nga, nagtigil na kami sa pag-uusap, naging magkaibigan na lang talaga kami, naging best friends na lang talaga kami. Tapos, I just felt something deep into my heart. Nung nag-January, nung parang na-realize ko na yung mga mali kong nagawa nung 2023, last year. Na-realize ko. At isa yun sa na-realize ko na dapat pala pinili ko yung taong simula una hanggang huli nakasuporta sa'yo. Kumbaga sa lahat ng bagay na gusto mong gawin at nagpapasaya sa'yo, nandun sila at nakasuporta sa'yo. Dapat pinili mo yung taong yun at hindi yung gusto mo na hindi ka naman gusto. Kasi na-realize ko yung isang bagay na hindi lahat ng babalik. Hindi lahat ng babalik ay pwede pang maayos. Sometimes maayos, sometimes hindi. Taking risk lang talaga. Hindi natin alam, hindi natin mapipredict kung anong mangyayari. And then, ayun na nga, naging mag-best friends na kami, tapos na-realize ko na yung mga bagay na yun. Then, na-realize ko na simula nung hindi ko na siya nakausap at nung wala na kaming proper connection sa isa't isa, or parang wala nang feeling sa isa't isa. Nakailang balik din ako sa kanya noon, na nakailang alis din ako. Kasi parang delusions hits me, na parang nahihiya ako, nawawalan ako ng confidence na
parang maging partner niya since I'm just a normal guy. Okay, wala akong kaya ipagmalaki, hindi ako matalino, hindi ako mayaman, or kahit ano, wala akong kayang ipagmalaki. Ang kaya ko lang ipagmalaki, respeto ko. Yun lang talaga. Tapos, yun na nga. Naging mga best friends na lang kami, nakailang beses na ako nabalik, at nakailang beses na rin akong alis dahil dun sa delusions ko. Kasi delulo talaga ako, okay? Hindi ko may tatanggi yun. Sobrang delulo ko. Okay? Tapos, yun na nga. Na-realize ko, simula nung hindi na kami nagkakaroon ng proper connection. As far wala nang talagang feeling sa isa't isa. Na-realize ko na parang, I'm not able to love someone when I'm still in love with the past. Yung naramdaman ko nung may bumalik, ayun din yung naramdaman ko sa kanya, kay Lila. Nagulat din ako kasi paano? Na-realize, tapos bigla akong naisip or sumagi sa isipan ko na, kaya pala ganito. Kaya pala nagkaganon kasi since day one, nandun na si Lela. Nakasuporta sa lahat ng bagay na gusto kong gawin as long as masaya ako. So parang yung assurance, time, efforts, and whatsoever, the right treatment, is parang nag-hit sa akin lahat na parang sayang, nanghinayang, nagsisi. Ganun talaga, in the end, may regrets talaga. Hindi mawawala yun. Realization muna bago regrets. So yun, na-realize ko yun na parang I'm not gonna be able to love someone when I'm still in love with the past ones. Parang hindi ko siya ma-let go. Kasi since day one, hanggang ngayon naman na magkaibigan lang kami, nakasupport pa rin siya. Like, to be honest eto kagabi to, nag-notes ako na hindi ko talaga alam kung ano yung i-business sheets ko, no? Hindi ko alam kung ano umpisahan ko. Tapos, siya kasi napagkikwentuhan ko madalas. So sabi ko, gusto ko talaga mag-start ng own clothing lines, brand. Pero since hindi pa talaga kaya ng budget ko, sabi ko magre-resell muna ako. Sabi ko, hindi ako makapag-decide kung ano yung sisimulan ko, kung ano yung business things na gagawin ko. Tapos, bigla siya nag-chat. Nag-chat ako kasi ng, hi Lila, kamusta ka na? Ganun, busy daw siya sa school, stress na siya. Tapos, bigla siya nag-comment dun sa notes ko na, i-G mo yung clothing. So, dun sa part na yun, parang nasabi ko talaga na, oo nga. Since day one, hanggang ngayon, magkaibigan lang kami, nandun pa rin talaga yung suporta niya. Hindi pa rin nawawala. Kasi kahit pa paano naman, may pinagsamahan kami, kahit hindi pa kami nakikita once, twice, thrice. Kahit hindi pa kami nakikita kahit isang beses, may pinagsamahan pa rin kami. At maganda yun ang buo naming samahan. Kasi, even those na may nagawa akong mali sa kanya, yung treatment niya sa akin is the same as before. Kaibigan, good friend, good guy friend, boy best friend, boyfriend, hindi ba? Wala yun. So, yun na nga, yun yung storya sa likod ng kantang Bituin. Na para sa akin, umaasa pa rin ako na mapansin ako nila. Kumbaga parang maibalik lahat ng nangyari. Kumbaga, maibalik yung nararamdaman, yung trato niya sa akin dati. Sana maibalik. Parang, kung maririnig nyo kasi yung kantang Bituin, may part doon na umaasang mapansin ng isang diwata na grabe ang dalang hiwaga. Tapos, may part pa doon na parang, teka lang, iniisip ko eh. Umaasang mapansin ng isang diwata na grabe ang dalang hiwaga. Parang bituin sa kalangitan na nagniningning. So parang para saan si Lila is a star or bituin sa kalawakan or kalangitan na sobra talagang hirap sungkitin ulit. Kasi once na nasungkit mo na yung bituin, ito yung aral na nakuha ko. Aral na to Once kasi na nasungkit mo na yung isang bituin na minimit mo, dapat ayusin mo talaga lahat ng actions mo. Lahat ng decision mo, at huwag kang gagawa ng mali para makawala yung bituin na yun sa kamay mo. Yun yung na-realize ko na aral. Yun yung natutunan. Ngayon, ito ako, umaasa, na mapansin na isang diwata, na grabe ang dalang hiwagan, para bang bituin sa kalangitan na nagniningning.
Ang hirap. To be honest, ang hirap. No? Umasa akong ganda ganun, pero wala eh. Di ba? Sinayang ko yung opportunity, yung chance. So, wala talaga. Kailangan kong i-face yung consequence. At ayun yung storya sa likod ng kantang Bituin. So, sana nagustuhan nyo itong thoughts ni Ben. So, sa mga batang magtatanong dyan kung ano ba nangyari kay Lila at kay Benny, ayun po yung nangyari, okay? Maliwanag na sa inyo at shoutout sa na-meet ko sa Ome TV. Hindi ka na magtatanong sa Ome pag nakita mo ulit ako kasi alam mo na, mapapanood mo na naman to next week. So, yun. Papansin nyo, yung suot ko last vlog, tapos kayo thoughts ni Ben, is same. Okay? Isang araw ko po sinushoot yung mga vlogs ko. Okay? Kung may free time talaga ako, sinushoot ko na talaga sila lahat. Para wala na akong problema, edit na lang, upload na lang, then, good things na, good hoods. Ayun, yun. So, advice ko lang, yun nga, nasabi na naman yung advice ko na parang, once na nasa kamay mo na yung bituin, ayusin mo yung actions, decisions mo, para hindi na makawala yung bituin na yun sa kamay mo. Kumbaga, yung bituin, it represent the person that you love the most. Kumbaga, yung pinili mong tao na makakasama mo sa buhay mo or mamahalin mo. Okay? Gets nyo? Okay. So, hanggang dito na lang tong episode ng Thoughts ni Ben. Siyempre, antayin nyo na lang yung release date ng Bituin by Sparks. Ayun po yung artist name ko. Okay? Antayin nyo na lang yung release niya, yung music lyric video niya. Kasi hindi pa kaya ng budget ko na magkaroon ng production for the music video. Okay? Pero sooner or later, siguro yung talk shit na isa ko pang kanta is gagawin natin yun ng music video. Pero sooner or later pa naman yun. Siguro mid of this year, ma-release na yun. Or what? Hindi ko alam, pero yun. Some of you na napakinggan na yung talk shit na yun, yung talk shit remix na yun, or reverb style. Some of you napakinggan na yun kasi binura ko yun. Kasi gusto ko nga talaga magkaroon ng proper release dates for my songs. Hindi man ako marunong umawit, pero ako nakikipagsabayan. Heaven na pala ang aking pangalan. Walang inuurungan, walang inayawan. Lahat ng balakid sa aking buhay ay aking dadaanan. So yun lang guys, peace out and signing off. Bang!